Ngayong summer, hindi lang bakasyon ang pinagkakaabalahan ng mga bata para sa mga nagbibinata. Panahon din ito ng pagpapatuli. Sa Barangay Common Second City, 50 bata po ang mabibiyayaan ng libreng tuli. At naroon natin kasamang si Connie Sison. Connie! Yes, Igan, halo-halo ang emosyon dito ng mga batang lalaki na nakikita natin. Merong mga nakangiti bago pumasok doon sa ating cubicle, no? Bago sila tuliin, pero syempre yung mga nasa loob ay namumutla na. Pero gayon pa man, sabi mo nga, 60 na mga batang lalaki ang ating bibigyan ng serbisyong totoo, no? Na talagang nakapila na rito ngayon ang ating tala, mula pa rin sa ating medical director naman ng Fairview General Hospital. Sinasabi niya, 60 na mga bata, hindi ho 50, 60 na mga bata ang bibigyan natin ng serbisyong totoo. At of course, para lalo pa natin maintindihan, ang kumbaga medical instructions na rin mula na naman sa ating mga kasamang doktor. Makakasama po natin dito ngayon ang medical director naman ng Fairview General Hospital, walang iba kundi si Dr. Hermogenes Harin, para explain sa atin. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Good morning. Magandang umaga rin. Kasi bukod siyempre doon sa tradition, Jewish tradition, ito nagsimula, ang medical background, bakit ba kinakailangang tuliin ang mga kabataang lalaki? Para doon sa kaalaman ng ating mga magulang din na nanonood ngayon. Actually, ang talagang basic need na tinutuli ang mga bata is for hygienic purpose, no? Kasi mas madaling linisin yung pag-aari, at meron namang mga medical anatomical condition na kinakailangan talagang tuliin. Katulad ng halimbawa, yung balat nung nasa ulo nung pag-aari ay masyadong masikip, no? Na hindi makaihi ng maayos yung bata. Kaya kailangan buksan mo yun. Alright. Yun ang isa sa mga Tsaka, yun nga, to UTI. prevent. Yung mga infection. UTI, to prevent cancer, both sa babae at saka lalaki. Ganun ho ba? Hindi lang ito parang for penile cancer, pati yung sa partner nila? Oo. Ano ho ang medical explanation? Bakit? Lalo na kung itong mga lalaki may malikot. Oo. No? So, mas natatago rin yung mga kung ano-anong nakukuha doon sa multiple partners. So pwede may pasa sa kanyang partner. Okay. So pag-usapan natin, nabanggit din kasi kanina na talagang importante na emotionally and mentally ready ang isang bata na magpapatuli. Kasi marami ho nakikita tayo, minsan may mga pinipilit di ba, ng mga magulang yung kanilang mga anak. Ano ang tingin niyo doon? Kasi ako personally, at alam ko naman na mas maraming doktor na pare-pareho ang aming pag-iisip na kailangan yung transition nung magiging na is a child to a teenager. Right. Nag-iiba na ang physical at saka mental nung bata. So, kung hindi siya mismo ang nagre-request sa magulang, mas mabuti antayin natin for him to be conscious of the need. Alright. So tamang edukasyon din, hindi lamang para doon sa mga kabataan, pero dapat yung magulang din mismo alam ito. So this is the reason why, mga kapuso, naririto tayo ngayon para magbigay ho ng dagdag kaalaman para doon sa ating mga magulang din, na importante itong pagbibigay paraan, na pagpapatuli nga doon sa ating mga anak, pero dapat po ina-explain din natin ito bago gawin, dahil of course bukod doon sa physical pain, syempre yung emotional and mental kailangan kasabay din, para handang-handa, kumbaga nga sabi nila right to yung passage nga ito ng pagbibinata, So ito mga kapuso, ngayon nakakailang bata na ho ba tayo more or less? Siguro at the moment kasi medyo matagal yung screening hindi naman pwedeng lahat ng batang magpunta rito ay pwedeng tuliin. Ano ba yung pagka nasa screening process, ano ba yung tinitignan para to make sure na po pwede na silang tuliin? To begin with, merong siyempre waiver. Tapos tinitingnan kung yung balat ay talagang lumalampas na doon sa ulo. Kinakailangan ganon. At saka meron akong nakita kanina na medyo nakakatuwa. Ano po yun? Merong isang babae na pumila. Ganun ba? Pumila. Pero sabi ko, bakit anong ginagawa mo rito?
boy ho ako. Ganun ba? Oo. Alright. O sige, sir, thank you very much, Doc, sa lahat ng mga tips na ibinigay niyo sa amin. Magpapasalamat tayo muli sa mga katuwang po ng mga doktor na nagbibigay ng kanilang serbisyong totoo dito po rin po sa Barangay Commonwealth. Ang mula sa mga taga, of course, Fairview General Hospital, mga doktor mula sa FEU, UST, at sa East Avenue Medical Center. Maraming salamat po muli sa inyo, Doc. At balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Connie Season.